make ipe holy. So, kanino nang gagaling ng holiness? Kay Lord Jesus Christ. Having cleansed her by the washing of water with the Word of God. At ito po yung patuloy na ginagamit ng Lord na gawin tayong holy sa Panginoon. So, the purpose of Christ's death is to sanctify you and me. Having cleansed her by the washing by the Word, the Lord Jesus said, ito ang sabi sa John 17:17. Wala po sa notes ninyo yan. Ito po ang sabi sa John 17:17. Sulat niyo po kung meron po nag-take notes po kayo. Sabi sa verse 17, prayer po ni Lord Jesus Christ. This is the prayer of the Lord Jesus Christ bago siya ipako sa krus. Ito po ang sabi niya sa verse 17 ng chapter 17 ng Gospel of John. Sanctify them. Yung them rito is talking about the disciples, the Christians. Sanctify them in the truth. Your word is truth. So the Lord Jesus Christ, paano tayo masasanctify? He'll use the word of God. Amen? For us na patuloy na masanctify. Mamaya we'll talk about the process of sanctification. 3 degrees ng salvation natin. So next, let's look at Hebrews 2:11. In Hebrews 2:11, ito pa sabi, for both he who sanctifies, sino yung he dito? Si Lord Jesus Christ. And those who are being sanctified, tayo yon, are all of one. For which reason he is not ashamed to call them brethren. Sabi niya rito, siya na nagbabanal, at tayong mga binanal, sabi niya rito, hindi siya nahihiya. Kasi isa lang tayo. Alam mo ba isa lang tayo ng Panginoong Jesus? That's why tinawag po tayo na in Christ. Amen? In Christ. When we talk about in Christ, we talk about our oneness with Him. Iisa tayo kay Kristo. Amen? At siya, dahil sa kanya in Christ, na magsisimula ho tayo ng ating series about in Christ, in a few, pagkatapos natin ito, we'll talk about our position. When we talk about in Christ, we talk about our position. Sabi dito, we are one in Him. For which reason, sabi niya, hindi kanya kinahihiya. Kapatid, never na, pag ikaw yung naging kaisa ng Panginoong Hesus, kaya tinatawag Christian, hindi kanya kinahihiya. Ano man ang gawin mo sa buhay mo? At pagkatapos nun, Panginoon, patawarin mo sa akin mga pagkakamali. Ang Panginoon, never. Nung meron nagkakamali ka, tandaan niyo po ito, hindi kanya kinahihiya ng oras na yun. Marami po tayong katuruan na sabi, pag nagkakamali ako, hiyang-hiya ang Diyos sa akin. Nasabi ko rito, He is not ashamed to call you brethren. Bakit po? Isa tayo sa Kanya. Kung nagkakamali ka man, bumalik ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Amen? At patuloy, kahit nagkakamali ka, isa pa rin kayo. Amen? At mahal na mahal ka niya. At never na never. Sabi niya, kinahihiya ko yan. Si Jamal, ang daming ginawa niya, kinahihiya ko. Never po. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. At patuloy yun ang pagmamahal niya sa atin. Galit siya dun sa kasalanan ginawa, pero sa nakagawa ng kasalanan, never po na kinahiya niya. O never na nagalit siya rin. Kasi mahal na po tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kung nagkamali ka man, mahal ka pa rin niya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Here, sanctification is not a condition, but a position. Sabihin natin position. Amen. Position, ibig sabihin, katayuan mo ito. No, hindi po ito yung condition mo. Medyo nagkamali ka konti, minit ang ulo mo, o hindi ka na banal. Hindi po, ang pinag-uusapan po yung word dito, position natin. Pag tinanggap mo, ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, position mo, matuwid ka sa Kanya. You are made right, sabi po ng Book of Romans. Tama ang tingin niya sa'yo. Amen? Wala kang tama. Tama ang tingin niya sa'yo. Ibig sabihin, maayos ang relasyon ninyo. Amen? Bakit po? Position to eh. Ang pinag-usapan natin dito, position. Tingnan mo natin yung Hebrews 10:10. Another word from the Hebrews. By this, will we have been what? Ano po tayo? Sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Verse 14. For by one offering, how many offerings? One. He has perfected. Who perfected it? The Lord Jesus Christ. For all time. Sabi natin, all time. All time. Yung po ba nakaraan, all yon? Ngayon, all? Yung future.
Kaya sabi niya rito, He has perfected for all time those who are sanctified. Ang tingin sa'yo ng Lord, matuwid ka. Kung nagkakamali ka man, ano po, matuwid pa rin ang tingin niya sa'yo. Amen? Lahat po tayo subject sa pagkakamali minsan, di po ba? Sino po hindi nagkakamali rito? Lahat tayo. Kaya pag nagkamali ka, huwag kang ma-downcast. Kasi sasabihin sa'yo ng Satan, hindi ka na matuwid. Hindi ka na papasok ng langit. Lagi tayo naloloko dyan. Ayan, nagkasala ka naman. Mamaya, atakihin ka sa puso, hindi ka na papasok ng langit. Hindi po yung position po ito pinag-uusapan natin. Amen? Kaya po, ito naman po, yung mga talagang sinanctify ni Lord, magkamali lang ng konti yan, bumibigat yung kanyang pakiramdam. Tama po? At pagbigat ng pakiramdam, Lord, sorry po. Napagtaasan ko ng boses yung nagtitinda ng tinapa. Dahil mahal ang benta niya sa akin, patawarin mo. Totoo po, nagagawa natin yon. Amen? Madali po, di po ba? Yun po natural sa atin ang paglapit sa Panginoon. Bakit? Katayuan na po natin. Matuwid ka na at magmamanifest sa iyong katuwiran. Amen? Ito po isang magandang bagay. In Hebrews 10:10, ito po ang sabi. In Hebrews 10:10, the word have been sanctified, is in the perfect tense, which indicates that the action, ano nangyari itong sanctify na ito? When the Lord Jesus said, it is finished. 2,000 years ago, activated na po ito. Amen? And sabi rito, in the past, with effects continuing into the when? Present. Ano po yung present? Ngayon pa present. Amen? And in the context, indicating a permanent effect. That's why po, pag tayo nagkakamali, hindi po namamatay uli sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon. Once and for all, He did it. He perfected it. And the result is you are righteous in His sight. He is Jehovah Mekadesh. Your righteousness, your holiness. Let's talk about the three tenses of salvation. The past, the present, and the future. Alam mo ba yung salvation may tenses? And the first tense, we called it, amen? We call these three tenses of salvation. Ano ba yung salvation, Brother Ripe? Na ikaw, dati makasalanan, niligtas ka ng Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, may nangyari sa buhay mo. Ikaw ngayon, papunta na ng langit. Totoo, sino papunta ng langit dito tumanggap sa Panginoon? Tayo po yun. Amen? Hindi mo, pag tinanong ka, tinanggap mo na ba ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas? Oo. Pag natapos ang buhay mo ngayon, tumigil tibok ng puso mo, papasok ka ba ang langit? Hindi ko alam. Huwag mong ganun na sagot. Kaya kung pinag-aaralan natin ngayon, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, amen? Pasok ka ng langit. Hindi ka lalagpas, pasok. Amen? Doon, makakarating ka, magkikita kayo ng Father. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No man can go to the Father except through me. That's why you need to accept Him as your way, as your truth and your life. And you can go to the Father. Amen? Kaya pag tinanggap mo na ang Panginoon. Sabi mo, Panginoon, binibigyan na kita ng puwang sa aking buhay, ginagawa na kitang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, yung eternal life na sabi sa John 3:16, nasa iyo na. Ano po ba ibig sabihin ng eternal life? Meron ka ng relationship sa Lord. Kasama mo na siya. Hindi po mag-e-effect yung eternal life pag tumigil ng tibok, nagpantay yung paa natin, at andun po tayo sa kabaong. Doon mag-e-effect po yung eternal life. Hindi po, ngayon pa lang eternal life na. He has the Son, has life, sabi po ng Bible. He who has not the Son, has no life. They are already condemned. But he who believe in the Son, sabi po ng chapter 3 ng Gospel of John, is already possess the eternal life. Why? Because he believed and he received the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. And this is what happened when you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Are you with me? Are you with me, church? Amen. Let's see the first tense. The word is justification. It is a one-time event. And it is what? Past tense. Ibig sabihin, nangyari na. And ang reason ito, freedom from sin's penalty. What is the penalty of sin? Sabi na Romans 3:23, the penalty of sin is what? Death. Death. Spiritual separation from God. That's the meaning of death. Hindi po yung physical death lang. Dahil lahat naman tayo mamamatay. Amen? Una-una lang po yun.
Amen? Lahat po tayo matatapos ang buhay sa mundong ito. Hindi po ito permanente, temporary lang. Tawag sa body natin, 10. But, ito pa sabi rito, yung penalty ng kasalanan. What is sin? Sin is missing the point. Ito yung gustong mangyari sa ng Panginoon na mismo. Kaya nga po, may ginawa ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, siya na ang nagpatama para maging tama ang binubulsay mo sa buhay. Siya na ngayon ang magagabay sa iyo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon ng tagapagligtas. At ito po, nangyari na. Kailan yun? 2,000 years ago, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Amen? At dahil nung araw ng Pebrero 1979, nakapunta po si Ipe, ako po yun, sa isang gawain ganito, at may nag-preach po ng gospel, ng salvation, yung aming pastora, na evangelist. Sa kanyang pagpipreach, na-realize ko, makasalanan pala ako. Oo nga, marami akong mali sa buhay. At hindi ako makakapamuhay ng ganito, at makakasiguro pupunta sa langit. May panahon sa buhay ko, hindi ko sigurado kung pag natulog ako, pag nagising ako, ay magigising pa ako. At takot na takot ako, nakapanood ako ng burning hell, takot na takot ako, baka doon ako mapunta. Pero alam niyo po yung takot na yun, nawala. That very day, umattend po ako sa Bible study. Yung Word of God na napakinggan ko, yun po yung nag-cause sa akin na, ang kaligtasan pala sa Panginoon. At inanyayahan kong Panginoon bilang Panginoon Jesus sa aking buhay. At nung oras na yon, alam niyo po anong nangyari? Ako po ay napawalan sala sa aking mga nagawang pagkakamali sa nakaraan. Dahil ako po nga po ay pinanganak na makasalanan, sabi ng Biblia. Ako po ay patungo ng hell. Ngunit, nung araw na yon, it was in the past. Nakarinig ko po yung salita ng Diyos. At tinanggap po ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Ano po nangyari sa akin? Ako po ay napawalan ng sala. Yung punishment ng sin ay hindi na po nararapat sa akin. Bakit po? Kasi tinapos na ng Panginoon Jesus. Amen? Yung consequences of sin, na marami ho yan, eh hindi na po mag-e-effect. Bakit po? Kasi po, I am justified. I am justified. Meaning, tinawag ako na matuwid sa Kanya. Hindi dahil sa aking ginawa, sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kapatid, magpakabait man tayo. Kung walang hindi involved sa pagpapakabait natin ng Panginoon, hindi po ito mag-e-effect. Amen? At hindi po tayo papasok sa langit. Inuulit ko po, at lagi kayo napupurga rito, wala pong mabait lang na pumasok sa langit. Yung inaming masama nga ho siya, at sinabi niya, Panginoon, makialam ka sa aking buhay, yun po yung pumapasok sa langit. Kung mabait ka lang, meron sasabi, ang bait-bait niyan si yan si Andrew, ang bait-bait niya, napasok sa langit yan. Kung kabaitan po ni Andrew ay dahil lang sa kanya, hindi po siya makakapasok sa langit. Kasi po, para makapasok sa langit, kailangan mo ang proseso nito. At ang prosesong ito ang nagpo-provide po ang ating Panginoon Jesus. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakalipas. Ito po sabi ng Titus 3:4 and 6. But when the kindness of God, our Savior, who is our Savior? The Lord Jesus Christ. Ang tawag sa Kanya, grace and kindness. His love for mankind appeared. Verse 5. He, the Savior, saved us. Ano po yung word na ginamit dito? Ano pong verb ito? Past tense. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Hindi dahil sa iyong kabutihan, kaya ka papasok sa langit o nagkaroon ng kaligtasan. Sabi rito, He saved us not on that basis, but according to His what? Mercy. Sabihin natin, mercy. Ibig sabihin ng mercy, yung nararapat sa iyo, hindi niya binigay. Yung grace, yung hindi dapat sa iyo, nakuha mo. Ano yun? Justification. By the washing of the regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly, through whom? Through Jesus Christ, our Lord. 2 Timothy 1:9, ito ang sabi. It is God who will save us. Yung po ba sabi dyan? It is what? It is God who will save us. Yung po ba nakalagay dyan? Are you with me, church? Dito po mata natin. It is God who save us and chose us to live a what? Siya pala pumili para makapamuhay ka ng kabanalan. So hindi mo pipiliin na, sige magpapakabanal ako. Siya muna ang nauna. At dahil pinili niya yun sa'yo,